Pagkaraan noon, dinala ni Jiang Dasu si Siho sa isang mataas na bahagi ng bundok kung saan tanaw ang buong kuta. Habang pinagmamasdan nila ang tanawin, napabulala si Siho sa paghanga sa kagandahan ng paligid. Ngumiti si Jiang Dasu ng may pagmamalaki at sinabi na ang lugar na ito ang ipinagmamalaki ng kanilang kuta. Idinagdag pa niya na dito niya piniling itayo ang kuta sapagkat labis niyang iniibig ang tanawing ito, lalo na tuwing taglamig, kapag nababalot ng nyebe ang kabuuan ng bundok at nagiging parang isang napakagandang larawan ang tanawin. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, tumingin si Jiang Dasu kay Siho at marahang nagtanong kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit nito hiniling ang isang pribadong pag-uusap, sapagkat tila ito'y isang mahalagang usapin. Ngumiti si Siho ng payapa at tinanong siya tungkol sa kanyang kaalaman hinggil sa mga espiritual na halamang gamot. Nagkibit-balikat si Jiang Dasu at inamin na kakaunti lamang ang kanyang nalalaman tungkol dito. May bahid ng pagtataka sa kanyang tinig nang itanong kung bakit bigla na lamang ito ang paksa ni Siho. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Siho ang nangyari 5 taon bago ang kanyang kamatayan sa nakaraang buhay. Noon ay kumalat ang mga balita tungkol sa paglitaw ng mga bihirang espiritual na halamang gamot sa bundok Watong, na agad namang umakit ng pansin ng maraming sekta. Kasunod nito, mabilis at walang awang sinalakay ng Murem Alliance, sa pamumuno ng White Heaven Group, ang kuta sa Watong upang samsamin ang lahat ng halamang naroon. Ngunit sa yugtong ito ng kanyang panibagong buhay, ang Murem Alliance ay wala pang kamalay-malay sa pag-iral ng mga halamang iyon. Muling nagsalita si Siho kay Jiang Dasu at marahang sinabi rito na tunay ngang may mga bihirang espiritual na halamang gamot na tumutubo sa kabuuan ng bundok Watong. Lubos na nagulat si Jiang Dasu, lalo na nang banggitin ni Siho na may isang asul na bulaklak na tumutubo mismo sa ilalim ng kanyang kanang paa. Napaigtad siya at agad na tumingin sa lupa, at doon nga, tumambad sa kanya ang isang munting bulaklak na kumikislap sa lamig ng hangin. Napahanga siya sa nakita. Ipinaliwanag ni Siho na ang bulaklak na iyon ay tinatawag na Snow Spirit Flower, isang pambihirang halamang gamot na mahusay para sa paggaling ng mga nasirang lamang loob. Idinagdag pa niya na bukod dito, may iba pang uri ng mga halamang tumutubo sa bundok, tulad ng White Tiger Spirit Flower na nagtataboy ng masasamang enerhiya sa katawan, at ang mga Snow Genes na tumutulong sa katawan upang mas mahusay na masipsip ang bisa ng anumang gamot. May matatag na kumpiyansa sa tinig ni Siho nang sabihin niyang hindi mabilang ang mga espiritual na halamang gamot na likas na tumutubo sa bundok na ito. Hindi makapaniwala si Jiang Dasu at agad niyang tinanong kung saan nakuha ni Siho ang ganoong mahalagang kaalaman. Ngumiti lamang si Siho at sagot niya, bilang isang mangangalakal na humahawak ng iba't ibang kalakal, nararapat lamang na mayroon siyang batayang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot at kung paano matukoy ang matabang lupain. Napatawa ng bahagya si Jiang Dasu at sinabing kahit sa hanay ng mga mangangalakal, bihirang-bihira ang nakakakita ng mga espiritual na halaman sa ganoong kabilas na paraan. Tahimik na tumugon si Siho, mga lihim ng kalakalan iyan, sabay ngiti ng may hiwagang kasamang titig. Hindi rin naman ako isang pangkaraniwang mangangalakal, dagdag pa niya, ngunit hindi ko rin masasabi na alam ko ang hinaharap. Matamang tumingin si Jiang Dasu sa mukha ni Siho, bago siya seryosong nagtanong, ano nga ba ang tunay mong nais mula sa akin? Marahang ngumiti si Siho at sumagot, nais kong makipagkasundo sa iyo, isang natatanging kasunduan para sa tanging kalakalan ng mga espiritual na halamang gamot, sa ilalim ng Yunhe Trading Group. At hiling ko rin, wika niya sa mababang tinig, na manatiling lihim ang usapang ito sa ating dalawa lamang. Sandaling natigilan si Jiang Dasu, bago niya marahang itanong kung bakit kailangang manatiling lihim ang kasunduang iyon.
Maayos at kalmadong ipinaliwanag ni Siho na kung kumalat ang balita tungkol sa mga espiritual na halamang gamot, tiyak na magiging abala iyon para sa kanila pareho, dahil aakitin nito ang ibang mga pangkat ng mga ngalakal, at mapipilitan silang ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga magnanakaw na nagnanais makuha ang mga halamang iyon. Nagbago ang mukha ni Jiang Dasu, na puno ito ng pagkadismaya at galit. Ang mga halamang iyan, mariin niyang wika, ay hindi karaniwang yaman. Kung may mga banyagang makikialam, lalo na iyong mga nagbabalat kayong makatarungan habang gumagawa ng kasamaan, tiyak na magdudulot iyon ng malaking gulo. Malinaw ang tinutukoy niya, ang Merm Alliance. Tahimik na nagulat si Siho, at sa loob-loob niya'y nagtataka, ipinahihiwatig na ba niya ang Merm Alliance? Gayunman, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Jiang Dasu at inilahad ang isang kaakit-akit na alok. Ipinangako niyang bibilhin niya ang mga espiritual na halamang gamot sa mataas na halaga, at magbibigay rin siya ng mga kasulatan upang matulungan si Jiang Dasu na makilala ang mga tunay na espiritual na halaman mula sa mga karaniwan. Sa banayad na kilos, iniabot ni Siho ang kanyang kamay kay Jiang Dasu. Tatanggapin mo ba ang aking alok? Marahan niyang tanong. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, bago ngumiti si Jiang Dasu at mahigpit na kinamayan si Siho, isang tahimik ngunit matibay na pagsang-ayon sa pakikipagkalakalan sa Yunhe Trading Group. Matapos noon, magiliw na nagpasalamat si Siho, at iminungkahi niyang bumalik sila upang tapusin ang mga dokumento ng kasunduan. Ang kasunduan, aniya ng may ngiti, ang haligi ng bawat maayos na kalakalan. Lumipas ang ilang sandali, at nagbago ang tagpo. Bumalik si Siho sa loob ng kuta, ngunit pagsapit pa lamang niya sa pasilyo, narinig niya ang malalakas na ingay mula sa labas. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka, ano ang nangyayari? Bigla na lamang, may isang lalaking sumugod papasok, at bago pa siya makapagsalita, niyakap siya nito ng mahigpit, sabay sigaw na puno ng emosyon, "Young Master!" Lahat ay nagpakita ng labis na pag-aalala, nagsasabing natakot silang baka may masamang nangyari kay Siho sapagkat napakatagal niyang nawala. Sa mahinahong tinig, tiniyak ni Siho sa kanila na siya ay ganap na ligtas at walang anumang nangyaring masama. Gayunman, isa sa kanyang mga tauhan ang nagsabi na labis silang nabahala nang hayaan nilang umalis siya ng walang kasamang tanod, kahit pa siya mismo ang may kagustuhan nito. Ngumiti si Siho nang may kabaitan at muling tiniyak sa kanila, ayos lang ako. Hindi ko sana hihilingin ang isang pribadong pagpupulong kung inakala kong may panganib na naghihintay. Sa sandaling iyon, dumating si Jiang Dasu kasama ang kanyang mga tauhan, at malakas na nagtawanan. Sobra kayong mag-alala, biro niya. Si Siho ay mas malakas kaysa sa inaakala ninyong lahat. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa sinabi ni Jiang Dasu, at nagsimulang magbulungan sa pagtataka. Itinaas ni Jiang Dasu ang kanyang kamay upang patahimikin sila at maringal na sinabi, "Makinig kayong lahat sa aking sasabihin." Sa malinaw at matatag na tinig, ipinahayag niya na mula sa araw na iyon, si Yun Siho ng Yunhe Trading Group ay ituturing na kagalang-galang na panauhin sa kanilang kuta. Ipinag-utos din niya sa kanyang mga tauhan na ipakita ang pinakamataas na pakikitungo at paggalang kay Siho at sa mga kasama nito. Hindi ko nais na maging bastos na pinuno, dagdag niya, na naniningil ng buwis sa isang taong minsang nagligtas ng aking buhay. Kaya't malaya kayong dumaan ng walang kailangang bayaran. Ngunit magalang na tumanggi si Siho, mahinahong nagsabi na hindi siya aalis nang hindi man lang nakapagbibigay ng kabayaran, pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang tagabantay na si Yong M, at iniutos na iabot sa kanya ang isang supot ng salapi upang ibigay kay Jiang Dasu. Ngumiti si Siho at marahang nagsabi, "Kung hindi mo man nais tanggapin ito bilang kabayaran, ituring mo na lamang itong unang bayad para sa kasunduang ating pinagtibay ngayong araw."
Ngumiti si Jiang Dasu sa kasiyahan at tumango. Kung ganoon, aniya, malugod kung tatanggapin ito. Matapos maibigay ang supot ng salapi, tumindig si Siho at nagsabi, dahil tayo'y nagmamadali, mabuting magpatuloy na tayo sa paglalakbay. At sa tinig na puno ng kapanatagan, iniwan nila ang kuta. Ang simoy ng bundok ay tila nagdala ng panibagong simula sa pagitan ni Siho at ni Jiang Dasu. Samantala, habang papalayo sina Siho at ang kanyang mga kasama, nanatiling tahimik si Jiang Dasu, malalim ang iniisip. Sa kanyang puso ay umusbong ang paghanga, sa katalinuhan, tapang, at kapanatagan ni Siho, sa kabila ng kabataan nito. Hindi niya maiwasang mapangiti, sapagkat may kung anong bagay sa binatang iyon na nagpapaalala sa kanya ng isang matagal ng kaibigan, at sa pag-alala niyang iyon, unti-unting sumiklab muli sa kanyang isipan ang mapait na mga alaala ng nakaraan. Sa kanyang guni-guni, nakita niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng mga naglalagablab na apoy, habang may isang tinig na galit na sumisigaw sa kanya, magbalik ka sa iyong katinuan. Gusto mo bang mamatay ng walang kabuluhan dito? Muling nagbalik sa kanya ang mga salitang puno ng babala mula sa taong iyon, ang payo na huwag ng mangarap ng paghihiganti, bagkus ay maglaho, nakalimutan ang mga sining pandigma na kanyang pinag-aralan, at gumamit ng ibang sandata upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kailangan niyang itago, kahit sa mga mata ng mundo, ang kanyang dating lakas. At mula sa kailaliman ng kanyang alaala, may isang tinig na muling umalangaw-ngaw, malinaw na malinaw, isang tinig ng isang sugatang tauhan na minsang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Anuman ang mangyari, dapat kang mabuhay. Ang tagpong iyon ay tila sumaksak sa kanyang puso, at habang nakatingin siya sa malayo, muling naramdaman ni Jiang Dasu ang kirot ng pagkawala, ang pait ng nakaraan na hindi tuluyang nawawala. Maya-maya, makikita siyang nakatayo sa tarangkahan ng Wotong Mountain Fortress, nakamasid sa mga karwaheng dahan-daang umaalis, habang ang tunog ng mga gulong ay unti-unting lumalayo sa hangin. Tahimik siyang nagbulong sa sarili, pagkatapos kong makilala ang isang kabataang tulad ni Siho, tila binuhay niyang muli ang mga alaala na pilit kong kinalimutan. Patuloy siyang nakatingin habang lumalayo sina Siho at ang kanyang grupo. Sa ilalim ng malamig na simoy ng bundok, inalala ni Jiang Dasu ang isang minamahal sa nakaraan, ang taong minsang nagsabi sa kanya na huwag ng mangarap ng paghihiganti. Subalit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili sa kanyang dibdib, paano nga ba siya mabubuhay sa gitna ng ganitong kahihiyan, matapos isuko ang kanyang pamilya, at ang taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit sa kabila ng lungkot at dalamhati, ngumiti si Jiang Dasu, isang ngiting puno ng pait at pagsuko. Kahit anong payo ang aking tinanggap, mahina niyang bulong, hindi ko pa rin mapigil ang magtanong. At habang pinagmamasdan niya mula sa malayo ang matapang na binatang iyon, na sa kanya'y tila anino ng isang taong minsan niyang iningatan, naglaro sa kanyang mga mata ang kuryosidad at pag-asa, kung hanggang saan nga ba makararating ang kabataang iyon, na muling nagpapaalala sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Natagpuan ni Yun Siho ang sarili niyang nakatayo sa isang kakaibang lugar, balot ng dilim at hamog sa lahat ng panig. Bigla siyang napabalikwas, gulat na gulat, habang tanong ng tanong sa isip kung nasaan siya. Habang marahan siyang kumikilos, napansin niyang may nakahandusay sa lupa, isang manika. Bakit may manika rito? Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapagtaka ng husto, isang mahinang daing ang narinig niya, tila nagmumula sa dilim, dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Agad siyang lumingon, inakalang may ibang tao roon. Maingat siyang lumapit, at sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang maliit na bata, nakahandusay at marahang bumubulong, "Mama, Papa, may kung anong habag na bomb-alot sa puso ni Siho," kaya't dahan-dahan siyang lumapit upang tanungin kung ayos lang ang bata. Ngunit sa di inaasahang sandali, bigla nitong hinablot ang kanyang damit, mahigpit at may di maipaliwanag na lakas.
Itinaas ng bata ang mukha nito, nakakakilabot, parang nilamon ng bangungot, at sa tinig na puno ng pighati ay nakiusap, ililigtas mo ba ako? Sa iglap na iyon, nagising si Siho, napasigaw sa takot. Agad siyang nilapitan ng kanyang katulong na si Palgap, na nag-aalalang sumigaw, "Young Master! Ayos lang po ba kayo?" Kita sa mukha ni Palgap ang matinding pagkabahala habang muli siyang nagtanong. Sumunod namang pumasok ang tagapagtanggol ni Siho, si Yong M, na halatang nag-aalala rin. "Nanaginip ka ba ng masama?" Mahinahong tanong nito. Ngumiti si Siho, pagod ngunit mahinahon, at sinabing ayos lang siya, isang masamang panaginip lamang iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, paulit-ulit ang iisang sigaw, kailangang matagpuan niya ang batang iyon bago may mangyaring masama. Bahagyang tinigilan siya ni Yong M at sinabing masyado na siyang nagpapagod sa paghahanap sa gumagawa ng mga manika. Ngumiti si Siho ng misteryoso. "Marahil nga," tugon niya. "Ngunit kung maayos nating malulutas ito, malaking gantimpala ang naghihintay." Matatag ang kanyang tinig ng idagdag, "Ipagpapatuloy natin ang paghahanap ngayon." At sa ngiti niyang puno ng pananalig, marahan niyang winika, "Hahanapin natin ang tagagawa ng manika." Muling nagsimula ang paglalakbay ni Siho at ng kanyang mga kasama sa nayon ng ginintoang immortal. Ika-3 araw na nilang pag-iikot, at habang naglalakad, nabanggit ni Siho ang kanyang pasasalamat sa guro at sa pinuno ng pangkat na si Jung Chong, dahil sa kanila, malaya silang nakakagalaw sa nayon. Ngunit kahit 3 araw na ang lumipas, walang bakas ng hinahanap niyang manggagawang tagapanday ng manika. Sigurado siya, naroon ang taong iyon, naninirahan sa isang bahay na napapalibutan ng mga puno ng palonya. Ngunit hindi ganoon kadali ang paghahanap, sapagkat halos lahat ng sulok ng nayon ay may palonya, tila nilalaro siya ng tadhana. Habang pinapanood ni Siho ang paligid, binalot siya ng pagkadismaya. Si Palgap na may masayang kumakain ng kanyang baon, waring-walang alalahanin, habang si Yong M ay tahimik na nagmamasid, nagtataka kung ano na naman ang binabalak ni Siho. Napagtanto ni Siho na wala siyang magagawa kundi magpatuloy. Habang naglalakad, naramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Tumigil siya, naging maingat. Agad niyang naunawaan, mula pa nang dumating sila sa nayon ng ginintoang immortal, sinusundan na sila ng mga karibal na mga ngalakal. Ang mga pangkat na iyon ay nag-aalala na baka makaapekto ang Yunhe Trading Group sa kanilang mga ruta, kaya't minabuti nilang bantayan si Siho at ang kanyang mga kasama. Isa sa mga tauhan ni Siho ang mahinahong bamulong, "Sinusundan na naman tayo." Napabuntong hininga si Siho. Nakakainis man, alam niyang kailangan muna niyang tugunan iyon bago magpatuloy sa kanyang misyon. Kaya't tumingin siya kay Palgap at ngumiti ng may mapaglarong ngiti. "Palgap, mukhang masigla ang pamilihang ito, hindi ba?" Sumigla agad si Palgap, parang batang nakakita ng perya. "Oo nga, young master. Ang daming masasarap na pagkain at kakaibang bilihin. Kahit ilang araw na akong paikot-ikot dito, hindi ako nagsasawa." Samantala, napansin ni Yong M, ang tagapangalaga ni Siho, ang isang kakaiba sa malapit at maingat na nagpasya na dapat nilang puntahan iyon ng madalian. Nagulat siya nang makita sina Palgap at Siho na tumatakbo ng mauna, habang siya'y humahabol at umiiyak, "Hintayin ninyo. Sama-sama tayo." Matapos ang ilang saglit ng pagtakas sa masikip na pamilihan, nagawa nilang mawala ang mga sumusunod at naupo silang magpahinga. Pagod at humihingal, napahinga si Yong M at napabuntong hininga ng may bahagyang ginhawa. Sa wakas, napawi na ang mga sumusunod. Nagulat si Palgap nang marinig na binabantayan sila at nagtaka, alam na ba talaga ng lahat? Maaliwalas na sumagot si Siho, halata naman. Biglang may sumigaw, "Magnanakaw," at agad na bumilis ang tibok ng dibdib ni Siho. Lumingon sila at nakita ang isang lalaki na hinahabol ang isang tulisang tumakbo, may bitbit na natangay na pitaka, ang naghahabol ay umiiyak at umiiyak, "Hulihin ninyo siya. Magugutom ang pamilya ko kung hindi ko mababawi." Mabilis na tinasa ni Siho ang sitwasyon at humingi ng mansanas kay Palgap. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang natatanging sining ng enerhiya, ang banal na malamig na sining ng yin, at pinuno ng mabigat ang mansanas ng enerhiya. Maliwanag sa kanyang alaala ang payo ng guro,
kayang ipaloob ang yin sa mga bagay kapag nahasa ang teknik. Bagaman naramdaman niyang kakaunti pa ang kanyang naipasok na enerhiya, inisip niyang sapat na iyon para sa layunin. Ihinigas niya ang mansanas na may karga ng enerhiya sa tulisan. Hindi napansin ng magnanakaw ang inihagis ni Siho, dahil nakatingin ito ng may inis sa may-ari ng ninakaw nito, dahil hindi ito tumitigil sa paghabol. Natapakan ng magnanakaw ang mansanas na may enerhiya na inihagis ni Siho dahilan ng pagkagulat nito at nawalan ng balanse. Nagtataka at nagagalit ang tulisan, sino raw nag-iwan ng bagay sa daan. Lumapit si Siho at ang kanyang mga kasama at mariing hiniling na isauli ang pitaka. Natakot ang tulisan, agad na ibinalik ang pera ng may pagmamakaawa. Ipinasa ni Siho ang pitaka pabalik sa may-ari, na labis ang pasasalamat at durog sa emosyon. Ngumiti si Siho ng maamo at sinabi niyang siya mismo ang magdadala sa tulisan sa mga awtoridad. Nagpumilit ang lalaki na magpasalamat ng masinsinan, may mga luha sa mata, at inaya silang tumuloy sa kanyang tahanan para sa isang tasa ng tsaa bilang pasasalamat. Nag-atubili munang tanggihan ni Siho, hindi naman yun malaking bagay, at ayaw tumanggap ng labis na papuri. Ngunit hindi pinayagang umalis ang lalaki nang hindi na ipapahayag ang kanyang utang na loob, kaya't sa huli, ngumiti si Siho at pumayag na sumama. Pagdating nila sa payak na tahanan, magalang na ipinahayag ng may-ari na simple lamang ang kanilang bahay. Ngunit magiliw na tumugon si Siho, komportable at maganda naman ang bahay ninyo, na nagbigay ng dagdag na init sa paligid. Habang papalapit, tumakbo ang dalawang munting anak patungo sa kanilang ama at masayang sumigaw ng tatay. Niyakap sila ng ama ng may kagalakan at tinanong kung nag-enjoy sila. Tumingin ang ama sa kanyang mga bisita, ipinakilala ang mga anak, at mahinhin silang hinimok na bumati. Maamo namang kumilatis ang mga bata kay Siho, na tila nagdulot sa kanya ng isang malalim na pag-iisip, parang may lumitaw na pahiwatig sa alaala. Napansin ni Siho ang mga punong palonya sa bakuran, isang maliit na pagkamangha ang sumilay sa dibdib niya. Tumingin, siya nang mabusisi sa panganay na anak, may kumislap na kutob sa loob niya na maaaring siya na ang manggagawang tagalikha ng mga manika na matagal niyang hinahanap, bagaman hindi pa ganap ang tiyak, isang pag-asang dahan-daang sumibol sa puso ni Siho. Hanggang dito na muna ang ating kwento, abangan sa susunod na mga video ang magiging kapalaran ng ating bida. E-like at e-share ang ating video upang madami pa tayong mag-enjoy sa kwento, at sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy ang pagsubaybay sa ating kwento. Maraming salamat sa panunood.